yun mga katambay, good morning po sa inyong lahat. Ang petsa natin ngayon ay May 30, 2026 sa oras na 9 o'clock na ng umaga. So yun mga katambay, at magkakape ko. So i-share ko sa inyo habang nagkakape ko yung about sa ginawa ni Boy AC Garage. May nakita kong mga mali. Dami. Yan. Napapanood ko lang sa feed. Yan. Pero so yun, maganda na ako ng kape. Sasaksak ko lang ito kasi meron pa yan laman. So yun. Habang nagbubrewed ako ng kape, maghugas ako ng kaldero ng sinaing. So yun, magsaing ako. So, buksan ko ng electric pan mga katambay. So yun, patayin ko na yung coffee maker. At okay na.
So, yun, So, yun. Na nagsasaing na ako. So, habang nagsasaing ako, nagsasalin naman ako ng kape. So, ayun. So, ayun mga katambay at magkakape na ako. Yun nga, kahit hindi ako mekaniko, maalam pa rin ako sa sasakyan. Tama yung ginawa ni tatay, yung mekaniko ng tourist bus. Tama yung mekaniko. Sabi ni Boy AC Garage. Nung tinanong niya si Manong, saan kayo mekaniko? Sabi ni Manong, tourist bus. Sabi ni Boy AC, diesel. Boy AC, hindi naman diesel lahat ang mga tourist bus. Meron na leaded, meron gasoline, at yun nga diesel. At meron na din ngayon modern electric nasakyan namin kahapon papuntang event. Electric. So yun, nabanggit ko pa tuloy yun. But anyway, hindi naman ako mekaniko na magaling. Nag-i-start pa lang ako. Pero may knowledge na ako dyan. Boy AC Garage, ayoko lang magmura. Ayoko. Nakakawalang puri yan ginawa mo. Marami ng mekanikong galit sa'yo dahil sa ginawa mo. Ako, hindi ko man mapakita sa inyo yung video ni Boy AC kasi hindi pa ako marunong mag-insert ng video. Hindi pa. So, yun. Tama lang ginawa ni Manong na mekaniko ng tourist bus. Nakabukas yung radiator cap hanggang ni-revolution niya. Tama lang yun. Pero dapat hindi magpa-fountain yung tubig or coolant pag ni-revolution mo. Pero sa sasakyan ni AC, Boy AC Garage, pagka-rev pa lang ng mekaniko, nag-fountain na, ibig sabihin may tama na sa loob yun. Kumbaga, yung coolant
tsaka yung combustor chamber may gatla na. Ewan ko lang hindi ko alam sa marunong talaga. May head gasket kasi yan na medyo makapal, bakal. Pag yun ang nasira, yung isang combustor chamber tsaka sa coolant, ay magkakaproblema talaga. So, yun. Hindi lang kita mamura harap-harapan Boy AC Garage dahil sa ginawa mo. Pinababa mo yung mga hindi pala pinababa. Bukod sa maling-mali ka na nga, pinaglalaban mo pa yung kamalian mo. Doon gusto kitang murahin. Pero, wag na lang. Sayang ng laway ko sa'yo. Dati na kitang nung una inaamin ko, nagagalingan ako kay Boy AC Garage. Nung una, pero nung kinalaunan, may nabibiktima na siya. Nag-ano na ako, nanginayang na ako kung bakit naging ko siya, idolo ko siya, nanginayang na ako. Dami ng galit sa'yo. Mga mekaniko dito sa lugar namin, ikaw pinag-uusapan. Mga mekaniko doon sa kabilang address namin, ikaw din pinag-uusapan. Halos buong mundo ikaw pinag-usapan dahil sa kapalpakan mo. Isa lang masasabi ko sa'yo, Boy AC Garage. Baguhin mo na sistema mo. Kung hindi mo, tama nga si Jeep Doctor. Nung napanood ko kasi kay Jeep Doctor. Tama si Jeep Doctor. Kung wala ka ng budget, pampagawa ng sirang unit binibenta mo, aminin mo sa buyer na may problema yung ganito, may problema yung ganyan. Siguro maintindihan naman ni buyer yon. At yung napanood ko pa dati sa iyo, Boy AC Garage, na nilalagyan mong electrical tape yung ilaw ng dashboard sa may check engine.
sabi ko nga, aminin mo na lang yung mga problema. Huwag mo nang lagyan ng tape. Baka yun nga, nangyari na, napasama ka. Kung kaya mo naman ayusin, kung kaya mong ayusin at may budget ka, ayusin mo na. Kung wala ka naman na budget pang ayos, bakit ililihim mo pa? 'Di ba? Honest ka, magpaka-honest ka. Yun lang. Maintindihan ka ng mekaniko, maintindihan ka ng customer. Kung sinabi mo yung honest. So, yun. Yun na lang, madali na lang. Boy AC Garage, binibigyan na kita ng way para mapadali ka at bumango ka sa mga tao. Isa lang, magpaka-honest ka. Alam mo, Boy AC Garage, hindi pa huli lahat eh. Hindi pa huli lahat para magbago ka. Ngayon, kung hindi ka magbabago, nasa sayo na lang yun. Karma darating sa'yo. Pero kung magbabago ka at magiging honest ka sa lahat ng mga units mo, magiging honest ka sa mga magiging customer mo at sa mga mekaniko nila, maintindihan ka naman nila. I'm sure maintindihan ka nila. Kasi tulad ko, nagbenta rin ako ng motor dati. Yung motor ko dati, Lipan 110. Sinabi ko honest issue. Hindi pa ako nanira ng tao. Hindi pa ako naging masama. Sabi nga sa akin ng mekaniko ng motor, buti sir, honest po kayo. Sabi sa akin, sir, bakit hindi nyo napagawa yung issue? Sabi ko, sir, wala na po kasing budget eh. Ang kaya ko na lang gawin dyan, i-car wash, linisan. Pero yung problema sa carburetor, hindi ko na masolusyonan yan kasi parang may bibilin yata sa carburetor. Sinabi kong parang pero hindi ako sigurado kung carburetor talaga, sabi ko sa mekaniko. So, chinek ng mekaniko, sabi sa akin ng mekaniko, sir, nakailang linis na kayo dito? Sabi ko, mga 5 beses na. Chinek ng mekaniko. Sinabi sa buyer, ma'am, eto po bibilin.
yung isang buong carburetor. Pero sinabi ko sa mekaniko, siguro boss, para makamura sila buyer, may nabibili naman sigurong repair kit niyan. Yun nga, sabi ng mekaniko, kesa bumili ka ng repair kit, bumili ka na lang ng buong carburetor. Ganun din naman yung presyo. Hindi, yun, umagri ko sa mekaniko. Kasi noon wala pa akong halos knowledge dyan. Ang alam ko lang, magbenta, bumili. So, ganun din sa mga bisikletang binebenta ko. Pagka hindi ko kaya yung issue, honest, sinasabi ko yung totoong problema, hindi ko tinatago, hindi ko pinagkakaila. So, yun. At luto na kanin ko. So yun, na fake news ako, hindi pa pagbukas ko ng rice cooker. Wala, hindi pa inin yung kanin, basa pa. So tulad nyan, halimbawa sa rice cooker ko, napindot ko na kanina para mag-cook. Pero umilaw yung warm, ibig sabihin luto na. Pero pagbukas ko, hindi pa luto, basa pa yung bigas. So yun. At least honest ako sa inyo. So ganun din sa mga bentahan. Ito, e-bike ko si Lolo Bik. Binili ko yan sa first owner. Sinabi niya sa akin yung mga issue. Hindi nila kaya yung mga issue. Tinanong ko kasi, sabi ko, ma'am, bakit hindi na pagawa yung ganito? Sabi sa akin, Hernan, kakilala ko kasi yung nabenta at kilala din ako. Sabi sa akin, Nan, bukod sa wala kaming alam dyan, wala kaming budget. Sabi ko, okay po, sige po. Pero bibilin ko po, sabi ko. Ibig sabihin, may mindset na ako na ito yung problema na hindi magawan ng solusyon ng first owner. Pero tinanong ko si ma'am, si ate, yung pinabilan, kung ano yung nararamdaman nila. Sinabi lahat kot daw sa ilalim, may maingay daw, tapos mabagal. Sabi ko, alam ko na to, bearing to, tsaka change gear oil. Tapos sabi sa akin, yung mga switch, nagloloko na. Sabi ko, ate, makukuha ko pa yan sa linis. Sakto, may WD-40 naman ako dito sa bahay.
So, nilinisan ko at pinatuyo ko. And then, okay na. Binili ko na. Pagdating dito sa bahay, sa garahe ko, nilinis ko yung wiring, inayos ko. Yung oil, yung gear oil, pinalitan ko ng gear oil kasi hindi ko pa binibili yung e-bike. May naka-ready na ako na gear oil tsaka mga bearing. So, nung nabili ko na yung e-bike, ako na nagpalit. Initiate na lang. Kung sasabihin sa akin ng person na ganito problema na hindi namin kaya solusyonan, doon ako kikilos. Pero kung ilihim sa akin ng person yung problema ng e-bike, kahit may piyesa ko, why not? Hindi ko bibilin yan. So, ayun. Kasi, sa mga matatagal ng e-bike na mga ganyan, kabisado ko na problema ng mga yan pag nabaha, pag napatambak. Kabisado ko ng mga problema niyan. Unang-una yung battery. Pangalawa, mga switches. Pangatlo, gear oil. Pang-apat, mga bearing. Yun lang naman ang nagiging problema ang isang e-bike pag napapatambak. Pag hindi sinabi ng person sa akin yun, ganun problema ng e-bike, hindi ko bibilin. Hindi. Bakit? Hindi sila honest sa akin. Yun. Pero, kung honest sila, bibilin ko. Pero, may konting bawas sa presyo. Kasi, ako gagastos. Ako mag-shoulder ng piyesa na yun. Ngayon, kung hindi pumayag si person sa konting bawas presyo, hindi ko bibilin. Ganun ako. Tsaka ako yung tipong seller na pag pinagtatapat ko sa kung may dala man silang mekaniko, mas maganda nga kung may dala silang mekaniko or repairman. Sinasabi ko, to be honest lang sa inyo, unit ko, hindi ko mapagawa yung ganito kasi wala na akong budget. Kinukulang na ako sa budget ko sa pang-araw-araw. So, ikaw na bahala dyan. Babawasan ko na lang yung benta. Ganun ako magbenta. Pagka bumili naman ako ng isang unit, halimbawa sasakyan o e-bike,
tinatanong ko muna yung may-ari kung ano yung issue, kung anong dapat gawin. Ngayon, pagka sinabi yung issue sa akin, bibilin ko pero tatawaran ko. Kasi ako na mag-shoulder ng pagawa. Ngayon, kung hindi sabihin yung issue sa akin, kung ilihim nila sa akin, ay baka hindi ko binhin. Ganun lang yun. Kaya sa'yo, Boy AC Garage, magbago ka na, magpakaanis ka na. Kung hindi mo magawa, kung wala ka ng budget, aminin mo sa customer or sa mekaniko nila. Aminin mo. Wala naman masamang umamin, hindi naman nakakayang ang umamin. Hindi pa huli lahat. Hindi pa huli lahat na magbago. Tandaan mo by AC Garage. Digital ang karma. Kung hindi ka magbago, karma yan. Pero kung magbago ka, tutulungan ka pa namin. Tutulungan ka pa ng kapwa mong mekaniko kung magbago ka. So, ganun lang yun. At sa mga tauhan ni Boy AC Garage, huwag niyong konsentihin yung amo niyo. Kahit siya nagpapasweldo sa inyo, huwag niyong konsentihin. Although yung iba nasisilaw sa pera. Pero pag ganyan ng boss ko, aalisan ko kahit dagdagan yung sahod ko, aalisan ko. Bakit ka mo? Hindi siya honest sa customer niya. Pangalawa, nasisira ako, reputasyon ko dahil sa kanya. So, yun. So, yun. Tapos, patapos na ako magkape. So, yun. Mga katambay. Yun. Yun lang masasabi ko sa'yo, Boy AC Garage. So, yun, mag-uulong na ako.
So, ayun mga katambay is luto na yung mga na talaga sa rice cooker. Pero titignan ko kung naluto talaga yung kanin o hindi. Pagka hindi pa, ibig sabihin, may problema yung rice cooker ko. O baka sakalan ko na lutuin. So, yun, titignan ko kung luto ang kanin ko. Pero bago yun, so, yun. So, yun, naluto naman siya. At isapaw ko na tong kanin na kagabi. Actually, mga katambay, nakauwi na ako, gabing-gabi na. Hindi naman gabing-gabi na. So, ayun mga katambay, galing kasi ko sa seminar hindi ko pa babanggitin sa inyo kung anong dinaluhan kong seminar. So, yun. At kagabi umuwi na ako mga bandang 8 na ng gabi. So, ayun lang. So, yun mga katambay, at yun, magpupuno muna ako ng tubig inumin. Yan. Tapos, magkakain na ako ng tanghalian. Mag-early lunch ako. Bukod kasi sa wala akong kinain ng almusal, may pupuntahan pa ako mamaya. Tinatapos ko lang din yung laba ko. 3 batch lang naman yun. So, ayun. So, ayun, kakain na ako ng tanghalian. So, yung ulam ko ay delata, tapos yung konting itlog kagabi. So, ayun. At
Kain muna ako. Pasok ko muna do sa rep. So, ayun. At nakain na ako. Ng tanghalian. Ito ulam ko. Yung natirang corned beef omelette gabi. Tapos, nabukas lang akong 555 sardines na kaldereta.
So, yun. At magte-take to pa ako ng kanin, pero eto, lagay ko na sa lababo. So, ayun. So, yun mga katambay. Naka-take to na ako, and then eto, ibubuhos ko na. Ayan. Nga pala yung maririnig yung ingay sa labas, naglalaba ako. Yung maririnig nyo, yung tipong para may tornado. Sira kasi yung washing ko mga katambay. So, ayun, tapos na yung unang batch ng nilalaban ko. Pero, mamaya na ako mag-uulong, sampay ko muna yun. Pero, bago yun, dito na ako magpapaalam. So, yun, ubusin ko lang to. So, yun, tapos na ako kumain. So, yun. So, yung mga katambay. Tapos na ako kumain. So, nagbago na naman isip ko. Pulungan ko na to. At yung washing, waiting muna siya. So, waiting muna yung washing. Makakapaghintay naman.
para wala nang matira sa lababo. Uulungan ko na lahat. So, ayun. So, ayun, tapos na ako mag-ulong. So, yun, tapos na ako. So, dito na ako magpapaalam. So, ayun. So, ayun mga katambak. At dito na ako magpapaalam sa petsa pa rin natin na May 30. 2026 sa oras na 11:26 na ng umaga. So magtatangalian na. So yun, at abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless and then bye bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Yung sa Luke 18 verse 1, always pray and never give up. Huwag kalimutan magdasal, lagi magdasal. At kahit anumang unos o pagsubok sa buhay, huwag nating susukuan. Laban lang. So, iwas din sa mga negative vibes. So, ayun. At bye-bye.